Hello mga kasibuyas dyan. Good morning. Hi fans. Andito ako ngayon sa Bungabuan, Nueva Ecija. Dito sa lugar ng mga biyanan ko tsaka mga bayaw ko. Magbibideo tayo ngayon about sa pagsasaka. Dito sa Bungabuan, Nueva Ecija. Ito ang taniman talaga ng mga sibuyas dito sa Nueva Ecija. Ngayon, yung bayaw ko magtutudling siya para mamaya magtatanim siya ng binhi ng sitaw ba? Ito yung pinagtaniman ng sibuyas. Ang nasa video ay bayaw ko si Kuya Alan. Nag-aararo siya ngayon. Ito yung taniman ng sibuyas. Ngayon naman magtutudling siya para sa pagtatanim naman ng sitaw. Ayun, yung kalabaw. Ito ang buhay probinsya. Ilang hektarya itong tataniman natin ng sitaw kaya? 3,000 square meter. 3,000 square meter tataniman ng sitaw. Mamaya doon naman tayo sa Kamatisan magbibideo. Mag-harvest kami ng upo, mag-harvest ng sitaw, tsaka kamatis. Sa mga hindi pa nakita na kung paano magtudling, ayan. Target, pakita mo kung diretso. Titingnan natin kung diretso yung pagtutudling ha. Aba, napakagaling! Diretso! Parang may ruler. Isa lang ganito rin sa buko nato Yung may guhit down. Ito. Yan, bali pangalawang balik na to, pangalawang balik. Ito lahat ng lupa na yan, tutudlingan lahat yan. Tutudlingan yan para pag-prepare para sa pagtatanim ng binhi ng sitaw. Lahat ng nakikita nyo na yung mga lupain, hanggang sa lahat ng mga nakikita yung hanggang dulo, hindi sa amin yan. Ito nga palang Bungabuan, Nueva Ecija, dito sa may Sitio Batangas. Ayan, makikita nyo yung mga bundok na yan, oh. Yan. Maniniwala ba kayo na bundok yan ng Sierra Madre? Siguro iba hindi maniniwalang bundok ng Sierra Madre yan. Dahil akala ng iba, ang Sierra Madre doon lang sa sa south. Sa may Batangas, ganon, Laguna, Quezon. Ang kwento niyan, ang likod niyan, talagang papunta doon yan sa south. Sa haba ng Sierra Madre, hanggang dito yan sa may Nueva Ecija. Saan kuya? Hanggang Baler, Quezon yan. Ayun, ganda ng umaga, oh. Time check, 7 o'clock. Pero medyo makulimlim. Diba, ang ganda ng tanawin dito. Bundok ng Sierra Madre. Tapos ang lawak ng mga sakahan. Nahihiya yung kalabaw, oh. Ayaw niya lumakad, nahihiya sa camera. Camera siya, yun, oh. Kalabaw, tingin ka rito. Nahihiya siya. Mga ilang oras matatapos na kuya? Walang oras lang. Ito, saglit lang. Yung kalabaw, nahihiya siya sa camera, eh. Kalabaw, tingin ka rito. Yun, ang daming kalabaw, oh. Meron din baka. May rainbow, ang ganda ng langit, may rainbow. Iihino naman ang Palingon-lingon siya. Mukhang pagod ah. Bali, ano na yan, pangatlong tudling na yan.
Isip na. Sinitaan sa sibuyas. Yung si Camari, nakaparti may 200,000 yun. Laki, no? Ano tawag sa kanya? Kasama? Meron. Nahihiya talaga yung kalabaw. Ihi ng ihi, oh. Itatayo ko muna itong kawayan na guide ng pagtutudling. Binabaan ko kasi natumba ng hangin. Mahangin kasi ngayon dito. Yung nag-aararo, diretso ang tingin dito. Para diretso yung pagtutudling niya, hindi baliko-baliko. Ay, ang ganda na ng paa ko. Ayan. Dito nakatingin yung mga nag-aararo para diretso yung pagtutudlingan. Hanggang dito yan, diretso yan. Ayan. Bali pang-apat na tudling na yan. Yung tudlingan, dalawang pasada para pag nagpatubig, malalim yung dadaanan ng tubig. Kasi meron ditong irigasyon patubig. Kaya inaararo ng ganyan. Diyan padadaanin yung tubig ng irigasyon. Tapos naman, ito yung inararo. Ito yung inararo. Ang pagdalagay naman ng binhi ng sitaw dito sa gawing itaas. Yan. Diretso yan hanggang dun. Dito dadaan ng tubig. Tapos, pagka sumibol na yung binhi, kunyari sumibol na. Pag sumibol na yung binhi, itong lupa na to nandito sa gawing kanan, yun naman itatambak doon sa puno para hindi matumba. Ganun tagasaka. Ayan, sumikat na yung araw. Ang ganda ng view rito. Sierra Madre, wala na gaano mga puno. Talaga naman ng mga Pilipino. Minsan kaingin, minsan illegal logging. Yung lalaking nasa bandang kaliwa na nakakulay green ng t-shirt ay yun yung nagtatanim ng binhi, binabaril. Binabaril yung binhi. Hanggang mamaya pa itong paglalagay ng tudling, mahaba to, mga siguro kalahating oras pa. Ilang kilo yung ang salangan niya, kuya? 2 kilo. 2-3 kilo daw ang salangan. Ano tawag niya sa nyo? Barel? Barel. Barel. Ano siya? Barel siya ng pagtatanim ng bini ng sitaw. Kung nung araw mahirap magtanim dahil matagal yan. Marami na yung mga pagagamit. Hindi mo kapakamu. Para doon yung buko ako. Ikaw lang gumawa niyan, kuya? Oo. Yan, ganyan yung pagpupunla para mabilis. Kung nung araw hindi mabilis, mabilis na kayo magpunla ng mga binhi. Sa pechay, kuya, paano pagpupunla nun? Nakasabog yun. Pasabog pala yun. Kaya ito, walang kahirap-hirap. Babarilin mo lang doon sa lupa. Ayan si kuya. Sa tingin mo, kuya, ilang kilo lahat ito ng lupa na to? Ilang kilo ng binhi malalagay dito? 2 kilo lang yun. 3 kilo. Ilang hektarya to, kuya? 3,000 lang. 3,000 hektar? 3,000 square meter. 3,000. Wag. Yung din mo. Hanggang Bali yung tataniman ni kuya, yung mga pasata. 3,000. Kaya mo na hanggang dito lang. Ano kuya? 3,000 Square meter. square meter. Lahat ito. Itong lupa na to, 3,000 square meter. Yan. Tinatanim. Bali ang may tatanim na punla dito, mga nasa 3 kilo.
Yan. Mabilis naman ang pagtatanim ng punla eh. Gawa lang pala ni Kuya yung isa siyang inventor. Marami kayo may ganyan, Kuya. Oo. Kung ano ko. Kanya-kanyang gawa. Pero may nabenta kang ganyan. Ano? Wala. Marunong din yung halos lahat, no? Ginagawa rin din. Ginagawa lang talaga. Ganun pala. Kung iniisip natin mga taga Maynila o mga hindi marunong magsaka, akala natin yung mga punla ng sitaw, isa-isang binabaon, hindi pala. Ito, mabilis. Bali itong lupa na ito, Kuya, mga ilang oras mong tataniman to? Dalawa siguro. 2 oras? Ang bilis ni Kuya talaga. 2 oras sila itong itong lupa na to. Ilan nga to, Kuya? 3,000 square meter. Oo. Bali itong lupa na to, ayan. Buo yan hanggang doon sa likuran. Hanggang sa dulo. Sabi ni Kuya, mga 2 oras yung tataniman ng pula ng sitaw. Sa isang linggo, Kuya, ilan yung mga tao nagpapapunla sa'yo? Madalang pa. Madalang pa. Kasi marami ka rin mga kalaban na marunong mag-ganyan. Naarkila sila, no? Magkano naarkila sa inyo, Kuya? Per ano yan? Per kilo o per kada lupa? Per kilo ko. Per kilo. Magkano ang arkila? Pero 300 yung 300 ang paupa kay Kuya, 300. Libre pagkain na yun, Kuya. Pag inabutan ng tanghalian, tsaka merienda. Yan. Ganyan pala. Kaya tayo mga taga Maynila, ang mahal-mahal ng sibuyas. Minsan umaabot ng 600 isang kilo. Pag maniniwala kayo dito, lugi talaga ang mga farmer dito, konti lang kinikita. Ang malaking kinikita yung mga middleman. Mga middleman dito, yung mga namamakyaw dito, dadalhin sa mga palengke sa Maynila. Halimbawa, kukunin nila dito ng mga middleman na mga makyaw, ang kilo ng sibuyas halimbawa ay 30. Triple pa presyo nila doon pagbenta nila sa Maynila. Kaya mas yumayaman yung mga middleman. Ang kita ng mga magsasaka, sapat lang. President BBM, nananawagan po kami, gawin niyo pong 20 pesos ang kilo ng sibuyas. Sa ngayon, Kuya, magkano ang mga harvest ng dito? Sibuyas, yung mga magsasaka na nag-harvest na, magkano kilong benta nila? 32 ata. 32 per kilo ang sibuyas dito. Di ba ang galing ng mga kinikita, ang laki ng kinikita talaga ng mga mamamakyaw dito. 32 per kilo ang bili ng mga mamamakyaw dito ng sibuyas. Pag binili natin diyan sa Maynila, ang mahal, triple presyo. Pero kung dito ka nakatira sa probinsya, magluluto ka ng sibuyas, napakarami. Iba't ibang luto ng sibuyas, sinigang na sibuyas, adobong sibuyas, pritong sibuyas. Sa dami ng sibuyas dito, kung anong gusto mong putahe. Ayan, yung mga nakikita natin ay na tanim, sibuyas din yan. Ayan. Hindi ko lang alam kung ilang araw pa bago ito harvestin. Ayan, lawak niya, sibuyas yan. Ayan, close up natin. Di ba? Sibuyas yan. Kailan kaya maka-harvest yan? Ayan, sibuyas din yan. Sibuyas din yan. Sibuyas din, lawak niyan. Ito naman si Kuya, interviewin natin. Sa kanya itong lupain na to, 3,000 square meter. Tapos, siyang may-ari nito, yan.
Bali yung bayaw ko, inarkila niya na para magtudling lang. Tsaka yung isang nagtatanim ng punla, 300 isang araw. Anong nakatanim dito sa lupa mo kuya, nung huling tanim mo bago itong sitaw? Sibuya. Sibuyas. Magkano po yung benta nyo? 34 lang. 34. Yun ang problema sa ating mga magsasaka. Mas malaki talaga kinikita ng mga mamamakyaw. Bali, ilang kilo naging dito, raanin nyo? Tapos dyan ng 136 soup bag. 136 Bag. bag yung kulay pula. Oh, yung sibuyas na pula. Bali, magkano na pagbentahan nyo nun? Mahigit. May 140, mahigit. 140,000 pesos ang naging benta. Magkano puhunan nyo sa tansya nyo? Magkano naging puhunan nyo sa 140 na kinita nyo? 50. 50. So, kumita kayo ng 30 lang. hati-hati kayo. Bawat isang ilan ho kayo magkakaparte dito? Dalawa lang. Dalawa. Malaki din ho naging partihan nyo. Magkano naging partihan nyo? May 30 naman kami. 30. Tapos labas na ho yung mga puhunan lahat. Sa 10. Itong tinanim ngayon, mga ilang buwan ho ito bago sa tansya nyo na bago anihin? Bago mag-umpisa ng pitas dyan, mga 45 days. 45 days, mga Abril na po yun. Mga Abril na. Mga, Mga unang Abril. linggo ng Abril. Sige, pupunta kami dito pag mag-harvest na kayo. Ano pa pangalan nyo kuya? Mario. Mario. Okay. Pinsan, Kayo, pinsan ko si Aida. Pinsan ko din yan. magpipinsan po pala kayo ng misis ko. Pinsan ko. Sige kuya, thank you Thank you rin. Sige po. Nagpaputs pa ako. Nagpaputs pa ako dun sa bukid. Ang ganda, di ba?